Magandang gabi po uli sa lahat. At kumusta po kayo? Sana po may energy pa para po sa ating relationship talk. Ay, salamat, Pastor. Yung kaibigan ko, meron po siyang kaibigan. At na-share niya yung kaibigan niya, natanggap daw sa trabaho, namumroblema. Sabi ko, kaibigan mo lang yung, parang kaibigan mo lang yung taong natanggap sa trabaho ng problema. Kasi yung kaibigan niya, parang naapektuhan sila nung pandemic. So, nawalan siya ng trabaho, napaalis sila sa bahay nila, umuwi ng probinsya, and then bumalik siya dito sa Maynila. Parang kung saan-saan lang siya natutulog. In short, homeless siya. Tapos sabi ko, bakit namang problema yung kaibigan mo? Sabi niya sa akin, sabi ng kaibigan ko sa akin, kasi pastor, yung natanggap niyang trabaho, work from home. So, namang problema siya. Homeless kasi siya eh. Yung natanggap niyang trabaho, work from home. Kaya, namang problema. Sabi ko, namang problema nga yun. Namang problema nga yun, homeless siya eh. Paano siya magtatrabaho, wala siyang home? So, purihin pong Panginoon, muli ay magandang gabi sa bawat isa. Patuloy po tayo sa ating relationship talk. Gusto ko lang magbigay muna ng konting mga natutunan ko doon sa ating business talk. Napakaganda po kasi nung gabi na to, parang ang ganda ng topic, no? Sabi ko kay Boss Kay nung una, nung tinalakay niya yung patungkol sa contentment, sabi ko mahirap kasi na topic yung contentment. So, ang ginawa niya, nag-research siya para maipaliwanag sa atin ng maayos. So sabi ko sa kanya, di ba ang hirap ng contentment? Kasi hindi ka na kontento. Nag-research ka kasi para ipaliwanag na maayos yung contentment, no? Nakakatuwa, no? Kasi yung pinaka-base, no? Yung changing of mind. Sino po nanonood ng Shider? Nung kanilang kabataan, alam niyo po ba yung palabas nung 90s or 80s yung Shider? Tapos pag nag-change siya, sabi niya, metamorphosis. Shider, di ba ganun po? Yung sinasabi ni Boss K kanina na repent, metanoia, it's a verb form, pero yung present participle is metamorphosis. From pupa to cocoon, cocoon to butterfly. Imagine ninyo, no, yung pupa gumagapang and then naging cocoon na po siya. Sa cocoon nandun po yung danger, pwede siyang mamatay, pwedeng hindi magpatuloy yung kanyang buhay. It's a test of life. And then pagkatapos ng cocoon, ng stage na yon, nagiging isa siyang magandang butterfly. No. Sa business, ganun din. And even in personal life, in life, may time gumagapang tayo and then pupunta tayo sa cocoon. Sabi dun sa Romans 12:2, change your mind. Ibig sabihin doon, mag-metamorphosis kayo. Baguhin ninyo yung isip nyo, hindi na kayo gumagapang, kundi lilipad na kayo. So in business, I pray and I declare, ganun din sa inyo. Mula sa paggapang, and then lilipad kayo. In faith, the same. No? In faith, the same. Mula sa paggapang, lilipad tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. So, yun lang po yung aking mga natutunan ngayong gabi sa ating business talk. Okay na po tayo. So, punta na po tayo sa ating relationship talk. Why emotions make terrible foundations. Ito po yung ating second topic. Redefining Love series. No? Sabi dyan sa team, feelings are indicators, not builders. No? Yung damdamin daw, indicators lang siya, hindi siya yung tagapagtayo. Sa relationship, yung emotion daw, kaya nagiging terrible foundation for life decisions because they are fundamentally designed to be temporary, volatile. Ibig sabihin, pabago-bago yung isip, hindi fix. Di ba? Hindi siya fix. May time na galit ka, may time na masaya, no?
Kahit hindi po kayo bipolar, pabago-bago po yung isip. Hindi siya accurate. While emotions provide valuable data about our eternal state and environment, yung foundation, no, yung foundation, ito yung pinakamahalaga, yung agape love. It's an action. Yun daw yung pinakamahalaga na kailangan nating bigyan ng pansin, ng magandang pansin, ito yung ating gawing pundasyon, wag yung emotion. So point number 1, sabi dyan, emotions were never designed to lead. No? Imagine ninyo, ipasok muna natin yung ating sarili bilang empleyado at yung amo natin pabago-bago ng isip. No? Yung kanyang emotion, mabilis magalit, paano siya maglilid? Or kayo bilang mga may-ari, bilang mga CEO, sinong matitira kapag ka mabilis yung inyong outburst ng inyong emotion? So, emotions were never designed to lead. Kapag hinayaan daw natin yung emotion yung mag-rule, binabaluktot nito, dinidistort nito yung perception, dinadamage yung relationship. Halimbawa, sa inyong tahanan, kapag ka pinangungunahan kayo ng inyong emotion, no, na parang lagi kayong galit, or lagi kayong nagtatampo, or anumang emotions yan, so binabaluktot nito yung tamang perception. Nasisira yung relationship. At ganun din, yung inyong spiritual growth ay nasisira din. Sabi dito, emotions are reactions, not rulers. They respond to circumstances but cannot carry responsibility. Ini-impair nito yung logical thinking kasi, yung ating logical reasoning na i-impair nito. When emotions intensity is high, logical reasoning or cognitive function is often low. Ibig sabihin nga sa psychology, this is amygdala hijack. It drives impulsive, no? Pag mataas yung emotion sa ating reaction, sabi nga, sino ba yung nagsabi nun? Kapag mataas yung emotion, mababa daw yung IQ. No, may nagsabi po nun eh. Totoo po yun. Kapag mataas yung emotion, nalilimutan natin yung long-term consequence nito. Pag mataas yung emotion. Halimbawa, ilagay muna natin sa kalsada. Nagda-drive kayo, may nag-cut. And then, nagkaroon kayo ng road rage. Kung minsan dahil sa taas ng emotion, hindi na nila nakikita, hindi na nila tinatingnan yung magiging long-term consequence nun. Di ba? Marami parang yung sa Antipolo, yung mag-ama na patay, na baril dahil nag-road rage. So that's the long-term consequence. Kasi yung high ng emotion nila, yung kanilang reaction, hindi nila nakokontrol. So emotions are often inaccurate. It can be based on false impressions. Lalo na sa isang relasyon, kapag ka nagsiselos na o galit ka na, no, mataas na yung emotion mo, so yung impression mo minsan nagiging mali na. Dahil hindi mo na nakokontrol yung pagdududa mo o yung galit mo, hindi mo na nakokontrol, so namamali na po kayo. So what reacts cannot be governed and what fluctuates cannot build. Yung feelings mo, ikaw lang naka-experience yan. Yung feelings natin, personal natin yan. Hindi natin yan pwedeng gawing guide kung ano yung best para sa relationship. Halimbawa, yung feelings nyo, yung naramdaman nyo, kung ano yung naging experience nyo, ikaw lang po naka-experience yan. Hindi mo pwedeng gawing guide yan para sa iyong relationship, para sa long-term relationship. Sabi dyan, emotions were created to inform, not to decide. Parang ganito po yan.
Yung emotion, parang yung sasakyan, no? Yung gauge ng sasakyan, yung speedometer, yung RPM, yung gas fuel, yung kung mag-overheat ka o hindi. That is emotions. Or it is a map kung saan ka pupunta. So, emotions, na-create siya para lang mag-gather ng data. At yung data gathering na yon, yung foundation mo, yun yung gagamitin mong pang-deciding factor. Halimbawa, kung yung emotion ng taong ito, ng kaharap mo, mataas, galit siya nung panahon na yon, so ang magiging deciding factor mo, titingnan mo kung ano yung kanyang emotion ng time na yon. Hindi mo na pwedeng, kumbaga parang papatulan mo pa ba yung galit niya? Galit na nga. So, anong mangyayari sa inyo? So, sasabog kayo parehas. Di ba? Sa Jeremiah 17:9, sabi diyan, "The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it?" Mandaraya daw yung puso ng tao. Pwede natin i-justify lahat ng gagawin natin. O hindi lang naman kaming gumagawa nito. Hindi lang naman siguro kami mag-asawa. Halimbawa, katulad nung sino po yung mag-asawa dito na mabilis or madalas mag-away. And sometimes, sasabihin ng puso natin na normal lang naman sa mag-asawa yung mag-away. Talaga bang normal sa mag-asawa yung mag-away? Sa paningin po ninyo. Normal ba sa mag-asawa yung mag-away? O normal lang sa asawa yung mag-away? Ano sa paningin niyo po? No, parang nagingitian sila. Ayaw umamin. Uy. Amin na kayo. No. Hindi po dapat ginagawang normal yung pag-aaway ng mag-asawa. Yes, pwede kayong mag-away, pero hindi dapat gawing normal. Okay? Kasi pag sinabing normal lang yung mag-away na parang, naka-schedule, naka-plano every month, every fourth Sunday of the month, every fourth week of the month dun tayo mag-away. Kasi normal. Hindi po dapat ginagawang normal. That's why sabi dyan ni Jeremiah, ay deceitful yung ating puso. Sa verse 10, kasunod ng verse na yan, sabi dyan, I, the Lord, ang Diyos daw, siya, search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to their deeds deserved. So kung lagi kayo nag-aaway, lagi nyo ginajustify yung mali na nga, justify pa, ginagawa nyo normal, nababasa ng Diyos ang ating puso, papaano po tayo pagpapalain ng Diyos? Paano niya tayo, kumbaga, i-bless, no? Sabi dito, I, the Lord, search the heart, examine the mind, to reward each person according to their conduct, no? Paano tayo i-reward? So, ganun din sa Proverbs. Proverbs 25:28, like a city whose walls are broken, true is a person who lacks self-control. Sabi diyan, don't make decisions when you are emotionally high. Huwag ka daw magbibigay ng yung desisyon kapag ikaw ay galit. No, baka mamaya, dahil naiinis kayo, napipilit na kukulitan ka na sa pangulit ng asawa mo, bigla kang nagdesisyon. Or, don't make promises daw. Sabi ng mga old saying, don't make any promises when you are happy. Huwag kang magbibigay. Kasi baka mamaya yung nangako ka, no? Yung sitwasyon, dahil masayang-masaya ka, nangako. Sige! Kumbaga sa hari, kahit kalahati ng aking kingdom ibibigay ko. Anong gusto mo? No? Hiniling niya yung ulo mo. So, di ba? So, huwag kang magbibigay ng pangako kapag ikaw ay masaya. Kumita kayo sa business nyo, bigla kayo nangako. No?
hindi nyo napaghandaan, oh, sige, kahit wala pang December, magbibigay na ako ng bonus. Bigay ka ng bonus. Susunod, mababa yung sales mo. Sana pala, di muna ako nagbigay ng bonus. Idinagdag ko pala muna sa puhunan. Di ba? So, ganun din sa buhay mag-asawa, sa relasyon. Huwag po kayong mangangako kapag kayo ay masaya. Huwag kayong magbibigay ng decision kapag kagalit kayo. So, meron tayo ditong relationship example, sabi dyan, may mga araw na masaya ka, may mga araw na irritable ka kahit walang dahilan. So, kung emotion ang namumuno, pabago-bago ang trato, hindi stable ang relasyon, hindi predictable ang ugali. So, kung emotion. Pero kapag malinaw na pamumuno, hindi emosyon ang masusunod, kundi paninindigan. No? So sabi dyan, kapag malinaw ang pamumuno, hindi emosyon ang masusunod, kundi paninindigan. So point number 2. Okay po ba kayo? Mabilis ba? Or sakto lang? Sakto lang. Balisan natin, Pastor, parang iagin. Joke lang po. Para medyo magising-gising po tayo. So change, emotions change, foundation must not. Sabi dyan. Bakit ganito? Because emotions are temporary volatile, sabi nga natin kanina. Emotions are like weather, constantly changing and often unpredictable. So, minsan bias, hindi siya maaasahan, sabi nga, sa pagbibigay ng judgment. So, a foundation must be stable, consistent, and immovable. Emotions change with mood, stress, fatigue, pressures. No? Nagbabago po talaga yung emotion. Kapag yung depende sa mood mo, and then kapag stress ka, kapag pagod ka galing sa trabaho, syempre, iba din yung emotion mo. Of course, kapag ka nape-pressure ka din, no? Iba din syempre yung emotion mo. Lahat naman tayo naiintindihan naman natin yan. No? Especially kapag may deadline, may hinahabol kayo, so nag-iiba yung emotion. Kaya nga, hindi nga siya dapat gawing pundasyon. Anything built on emotion will eventually crack. But a relationship needs something stronger than feelings to stand long term. Relation foundation becomes stable when it is rooted in faith in God and led by God's word and its core values. No? Nagpo-provide ito ng stability, especially during turbulent times. No? Yung pagka maganda yung relasyon natin sa Diyos, rooted tayo sa salita ng Diyos, even in turbulent times, sa pagsasama ninyo, nagiging mas maayos. Kaya nga, let us walk by faith, not by sight. No? Lumakad tayo sa pananampalataya. Kanina, or even last week, pinaliwanag sa atin ni Boss K kung ano yung faith. Means aligning ourselves or our heart to God. No, yung pagsunod sa kanyang salita. No. When God says love your neighbor and love your enemy, of course by faith, sige Lord, papasakop ako dito. No, by faith. No. Pero syempre hindi ko naman sinasabi na yung kaaway niyo yung asawa niyo, no. Yung enemy niyo yung asawa niyo, hindi po naman ganon. Wag niyo pong mamaliin. Iba po ibig sabihin nun. Your wife is your loved one, no? And only one. Okay? Your husband is your loved one and he is the only one. No. Hindi number 1, the only one. Psalms 102 verse 27, sabi diyan, but you remain the same and your years will never end. Ibig sabihin dito yung sa Psalms 102,
Isinulat ito ng anonymous Jewish person during the Babylonian exile. Inaawit niya dito yung hindi nagbabagong character ng Diyos. That God is unchanging. He remains the same. Kahit yung kanilang kalagayan ay exile sila, pero ang Diyos ay nananatiling tapat sa kanila. Bagamat nagkaganon ang kanilang kalagayan, pero ang Diyos ay hindi nagbabago, pinoprotektahan pa rin sila. So, ibig sabihin, kahit na-exile sila, nagpapasalamat pa rin siya sa Panginoon, umaawit pa rin siya kasi iniingatan siya. Ganun din sa ating pundasyon. This agape love, sabi niya, you remain the same and your years will never end. Ganun din sa Matthew 7:26-27. Everyone who hears the words of mine, ni Kristo, and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. No? Halos parang magkarugtong yung relationship talk tsaka yung business talk, no? Yung mga itinuturo sa atin ni Boss K. No? Parang, nung tinuturo niya na parang day-to-day lang kami na parang ang prayer namin na, Lord, salamat kasi nakaraos naman kami itong buwan na to. Nakabayad kami ng aming mga bills, ng aming mga dapat bayaran. So, hindi pala dapat ganon yung aming thinking. Yung aming thinking pala dapat mas go beyond pa. Na mas malaki pa doon. So, sabi dyan, everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man. And we are not foolish. Amen? So, i-practice natin yung mga natutunan natin from business talk and even dito sa relationship talk. Dahil ang tinatarget naman natin as you do business, also your relationship as husband and wife will flourish also. Lalago din. No? Lalago din kayo bilang mag-asawa. So, relationship example, uli, sabi dyan, may araw na mahal mo siya. Wow. No? Pa-flowers ka pa, pa-chocolate, no? Kahit diabetic na siya. So, may araw na parang wala ka namang nararamdaman. Sige lang. So, kung emosyon ng pundasyon, parang mali na ito, sasabihin nyo. Parang mali ito Pero kung may matibay na pundasyon, hindi ka umaalis, hindi ka gumagawa ng padalos-dalos, hindi ka susuko agad. Dahil hindi emosyon ang sandigan, kundi ang iyong paninindigan. No. Ano ba madalas na pinag-aawayan ng mag-asawa sa ngayon? Kami yung madalas na pinag-aawayan namin nung papalaki yung aming mga anak. Nung nag-high school na yung aming dalawang lalaki, dahil may time nag-aaway sila. Pag nag-aaway sila, pati ako kasama. So pag pinagalitan niyo yung dalawa, pati ako kasama. So feeling ko, anak din ako. No. Pero lumipas na yon kasi may mga asawa na yung dalawa, yung bunso na lang namin. So ngayon, nag-iisip na lang kami kung ano yung pag-aawayan namin. Minsan sa sasakyan, inaasar ko na lang siya para may pag-awayan lang kami. Tapos pag naasar na siya, yun, tatawanan ko na siya. Yung mga ganong bagay. Kayo po, anong mga pinag-aawayan po ninyo? Ano yung madalas ninyong pinag-aawayan? No? Toothpaste, charger. Damit, kung saan linagay yung laban, no? Ang cute, no? Dati ang problema ko lang kung saan ko isasampay yung mga damit namin Kaya ginawa ko na lang ng paraan. So, nakakatuwa lang po. So, tinanong ko lang po kayo kung ano yung madalas na pinag-aawayan. Kasi syempre, yung panahon iba-iba din di ba? Sila Boss K, kaya ano kaya madalas pinag-aawayan? Hindi nag-chat, hindi nag-reply.
Oo, kasi, ito po yung point number 3. Emotions magnify problem instead of solving them. No? Sa isang simbahan, hindi po dito sa CLCC, sabi ng pastor, o yung mga kalalakihan na mahilig impluwensyahan ng kanilang misis yung decision nila, lipat po kayo sa kabilang side. So, ang dami naglipatan. Pero may isang natira. Natuwa yung pastor. Wow! May isang naiwan. Ang galing naman. Galing. Lakas. Kapatid, congratulations. Hindi na impluwensyahan yung decision mo. Bakit di po kayo lumipat sa kabila? Sabi nung lalaki, sabi po kasi ni Mrs., subukan ko lang daw lumipat. Kaya hindi siya lumipat, nanatili po siya. So emotions magnify problems instead of solving them. Ang tawag dito ay catastrophizing. No? Emotions can cause individuals to blow the significance of an event out of proportion. Yun nga, yung mga katulad ng pinag-away niyo, sabi niyo yung paglalagay ng labahan, yung toothpaste, no? Nag-toothbrush ka, yung toothpaste hindi mo binalik sa tamang lagayan, no? Parang yung mag-asawa, Hansan ko ilalagay ito, sabi niya, matapos linisin yung kaldero, sabi niya, bakit? Saan ba dapat nilalagay yan? Ilagay mo doon sa kwarto, sa aparador. No? Instead na turuan, so namamagnify yung problema. Maraming ganito sa tahanan, no? Sa mag-asawa, na kung minsan sabi nga ng mga mister, napaka-minor, ginagawa mong major. Sabi naman ni Mrs., major na nga yung problema, mina-minor mo pa. No? So parang ganun lang. So, minamagnify nila. Emotions make issues feel bigger than they are. They exaggerate offense and minimize perspective. No, kaya yung minor, ginagawang major. Pero para doon sa sa isa, major na, pero minor pa rin sa kanya. So, hindi sila mag-met, hindi magkaintindihan. So, when emotions lead, sabi dyan, maliit na issue nagiging malaki. Simpleng tampuhan nagiging hiwalayan. Isang salita nagiging sugat. No? So, tayong mga lalaki at saka yung mga kababaihan, magkaiba po talaga mag-isip. Even in psychology, no? Sa ginagawa ng psychological test, iba po mag-isip yung mga kababaihan. Mga kababaihan, generally, they display stronger side-to-side brain connectivity. Yung kanilang intuition plus verbal skills, nai-enhance ito. No? Magagaling sila dun sa pagtatanong, parang mga investigador. At laging tama yung kanilang intuitions. So, magaling na sila sa kanilang verbal skills, samahan pa ng intuitions. No? Kaya kayo mga mag-boyfriend, girlfriend, sa mga mag-aasawa, so paghandaan niyo po. While men, tayo mga kalalakihan, ganito tayo mag-isip. Saan ka galing? Si kumpare kasi nagyaya. No? We use gray matter for action-oriented. No? Tinatanong ko saan ka galing, ang sinagot mo ay nagdedepensa ka agad. No, parang may kasalanan ka agad. Kaya pag tinanong ka ni Mrs., parang nagdedepensa ka agad na, si kumpare kasi nagyaya eh. No? Parang gusto mo na, hindi ka sisihin, si kumpare ka agad yung sisihin. Di ba? Imbis na sabihin mo na, doon kami nang galing sa gantong lugar. Nagkasayahan kami. Nag-usap kami, nag-business talk kami. Galing kami sa CLC. No? Ang ginagawa mo, saan ka galing?
Si kumpare kasi nagyaya eh. Parang ganun kagad. So, ganito tayo mag-isip. And localized thinking. So, hindi tayo magkatugma, no? Yung babae, intuition plus verbal skills, tayo naman yung gray matters. Minsan, pasikot-sikot tayo, hindi tayo sumasagot ng diretso. Ganun tayo mga kalakihan. That's why, when emotions lead, maliit na issue nagiging malaki. Bakit ka galing sa relationship talk? Hindi mo ko sinama. Bakit may problema ba tayo? Oh. So malaki na po kaagad. No? Ganun. Oh. So sabi diyan, emotions escalate. Wisdom stabilizes. No? So, wag po kayong mag-give in kagad sa emotions. Sabi dito sa ating relationship example ay may nasabing hindi maganda yung isa, nainis ka naman kagad. No? So kung emotion ang masusunod, sasagot ka kagad, tataasan mo din ang boses, lalala lang yung away. Hindi na kayo magkakaintindihan. Pero kapag hindi emotion ang pundasyon, humihinto ka muna, no? You pause for a while, nag-iisip ka bago magsalita, and then inaayos mo yung issue, hindi mo pinalalaki. Emotions high plus emotion high, no? Nuclear bomb, sasabog po yan. So, again, sa isang relasyon, kapag emotion yung nag-govern, sa malamang at sa malamang, masisira po yung relasyon. Pero kapag ang agape love, yung pag-ibig, yung divine love, ang nag-govern, hinahanapan ito ng solusyon. Yung suliranin, hindi ito pinalalaki. No? Sinosolve kagad to. Because you are governed by divine love. So, yung mga ganong maliliit na bagay lang, kung kaya nyo namang pagpasensyahan. Pagpasensyahan nyo na po. No? Yung maliliit na bagay. At kung kayo naman, no, alam nyo nakagawa kayo ng mali, excuse me po, manghingi na kayo kagad ng tawad. No? Makipag-ayos na kagad kayo. And then number 4, sabi dyan, so far, nag-i-enjoy po ba kayo? Natututo po ba? No? Sana po hindi lang yung joke yung mag-retain, no? Kundi yung lesson yung mag-retain. No? Sabi dyan, emotions seek relief, not responsibility. Emotions always ask why. Because they want relief. They are seeking external validation. They blame to avoid dealing the issue internally. No? Kaya nga, emotion seeks relief. No? Parang sasabihin mo, bakit ako ang kailangan magparaya? No? Ako na lang lagi nagbibigay ng regalo. Ako na lang. Dapat siya naman. Parang ganon. No? Ako na lang lagi ang nagbubukas ng gate. Dapat siya naman. No? So parang ganon. Parang nanghihingi siya ng why. Kapag may nangyayari, it always asks why. But responsibility, you recognize, you understand, you manage your reaction rather than expecting others to fix them. No? So emotions seek relief, not responsibility. Kasi yung responsibility, nare-recognize niya, iniintindi niya, minamanage niya yung reaction. So, emotions wants comfort. Foundation requires commitment. We have to understand that all emotions are valid. No? Valid po lahat yan. But not all actions are acceptable.
valid magalit, valid po yan. Malungkot, valid po yan. Magtampo, valid po yan. But the actions, nagagalit ka, nagbasag ka kagad, no? Hindi po acceptable yun. You have to manage your anger. You have to manage your sadness. You have to manage your tampo. No? Dapat na ma-manage lahat yan. Dahil any result kapag ka na-mismanage yung emotion leads to a severe consequence. No? Minsan ang hirap ng hilutin. When emotions lead, sabi diyan, the question becomes, ano ang magpapagaan ng pakiramdam ko ngayon? Milk tea? Or ano ba? Fresh juice? No. No. Ano ba magpapagaan ng pakiramdam ko ngayon? So, it is a self-validation. But responsibility asks, ano ba ang tama? Ano ang tama kahit mahirap? So love cannot be sustained by relief-seeking behavior. You are looking for a long-term solutions, no? Kanina sa business talk may long-term solutions din eh. Di ba, boss? Sa relationship talk ganun din. May long-term solutions. No? Sabi sa scripture, Hebrews 12:11. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace. No? Totoo yan. No? Walang disiplina na parang pleasant sa time na yon. No? Kapag ka sinusolusyonan ninyo kung ano yung dapat, kung ano yung para sa inyong pamilya, minsan hindi yun pleasant. No, minsan parang ayaw minsan maging mahigpit, pero kailangan mo. Nang sa ganon, later part, magpuproduce ito ng righteousness. Mag-harvest ito ng righteousness and peace. No? Mas maganda. Luke 9:23, sabi dyan, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Mahirap po yun. Kasi minsan gusto natin ng convenient life lang. No? Emotion wants a convenient life. But responsibility, we have to take up the cross daily. That's responsibility. So relationship, example, sabi dito, may stress, may pressure, may pagod. Totoo naman po yun sa isang relasyon. Kung emosyon, ang masusunod, kung emosyon ang masusunod, iiwas ka. Mananahimik ka ng mali, lalayo ka para gumaan ang pakiramdam. Mga ganito lang yung mga solution kung emotion. Pero dahil responsibilidad, yung pundasyon, pinipili mong harapin, pinipili mong ayusin, pinipili mong manatili. Dahil ang relasyon ay hindi tinatakasan, kundi ito ay inaalagaan. No. Sa ating panahon ngayon na kung saan rampant na parang baliwala lang, parang a piece of paper lang yung buhay pag-aasawa, nagiging rampant na. Pero dahil nga sa ating relasyon sa Panginoon, tinitingnan natin yung long-term solution, ginagawa natin ng paraan yung ating relasyon. Para maging kaaya-aya tayo sa harapan ng Panginoon. Nananatili tayo doon sa kung anong meron tayo.
At dahil yan, sabi nga sa point number 5, emotion cannot carry covenant weight. That is why, dahil may relasyon tayo sa Panginoon, yung covenant, pinapangalagaan po natin yan. Covenant requires endurance, sabi dyan. Parang mga athlete din. Emotions are not built for long-term weight. Nakakatuwa, no? O nakakagulat, hindi man nakakatuwa, nakagulat, na yung reasons dito sa atin sa Pilipinas for marriage annulment is based on emotions. Not because your partner is irresponsible, kundi based on emotion. For example, if your partner is a childlike or behavior, childish, no? So, it can be ground. Pero, hindi mo pwedeng i-ground na irresponsible siya. O magagalitin yung partner mo, can be ground for annulment. That's why, emotions cannot carry covenant weight. Imagine, emotion, reason para masira yung iyong married life o yung relationship mo sa iyong asawa. Emotions are not built for long-term weight. Covenant requires a threefold cord of spiritual discipline. It is your relationship to God, your faith, not your feelings, that maintains the commitment. No? Parang triangle, no? Ikaw, asawa mo, nasa gitna ang Panginoon. Gusto mong sisihin siya, punta ka muna sa Panginoon. Gusto mong hanapan siya ng mali, hahanapan mo muna ng mali ang Panginoon. Titingnan mo yung imperfectness ng asawa mo, titingnan mo muna yung imperfectness ng Panginoon. Hanapan mo muna siya ng imperfectness. No? So, covenant requires a threefold cord. Marriage, family, and commitment are too heavy for feelings alone. No? That is why napakahalaga ng tamang pundasyon sa ating relationship. A right relationship with God that produces agape love. So only truth, decisions, and discipline can carry covenant. Sabi sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. No? Parang pagbi-business din, patuloy lang kayo. Ilang beses man kayo makaranas ng panliliit, ng pang-down. No, minsan, sabi nga, kung sino pa yung mga mahal mo sa buhay, siya pa yung hindi nagtitiwala sa business mo. Pero pag nagtagumpay yung business mo, yung unang gustong makinabang, yung kamag-anak mo. No? Ba't ganon? No? Nagsimula kang magtinda. Ano ba yan? Magtrabaho ka na lang, sigurado pa yung income, huwag ka na niya huwag ka na mag-business. No? Ganon din sa buhay mag-asawa. Minsan ine-expect nila kung kailan kayo maghihiwalay. Instead na ipag-pray kayo na magtagumpay kayo, na makapag-celebrate kayo ng inyong golden years anniversary. Tama ba yun? 50 years, golden? No? Kala ko diamond eh. Ilan ba yung diamond? Mga 75 years? Ano ba yun? Platinum ba yun? 75 years anniversary. Ang tindi nyo nun, no? Parang naalala ko yung longest company. No, yung dapat, sabi ni Boss K kanina, dapat yung inyong legacy magpatuloy pa. No. What is the longest company in the Philippines? Alam niyo po ba? Ayala Group of Company, Ayala Company. No.
was built on 1876 or 75. Tagal na nila, no? Yung legacy nila. So sila din yung may-ari, no, ng Ginebra San Miguel. So ganun din sa pag-aasawa. Maraming nakatingin sa inyo. Ine-expect kailan kayo maghihiwalay. Lalo na kapag maganda yung inyong samahan. But do not become weary in doing good. Huwag kayong manghinayang sa paggawa ng mabuti. At the proper time, you will reap a harvest kung hindi kayo mag-give up. God will bless you. Palalaguin niyo yung pamilya niyo. At pag ang Panginoon nagpalago, hindi lang yung pamilya pinapalago, pati yung source ng kabuhayan ninyo. Pinalalago din ng Panginoon. Totoo po yan. Hindi po nagbibiro ang Panginoon sa kanyang pagsasabi sa kanyang salita. Sa Biblia, pag binasa niya yung Biblia, hindi po nagbibiro ng Panginoon. Hindi siya doon nagsasabing joke lang yun. The Lord will bless you and will keep you. Kaya sabi sa Malakay 2:15, so be on your guard and do not be unfaithful to the wife of your youth. Ibig sabihin, lagi kang magbantay. Lagi kang maging conscious na hindi ka maging unfaithful sa iyong asawa. Sabi sa ating example, relationship example, may season na walang kilig, walang excitement, walang gana. So, minsan, no, naalala ko yung mag-asawa, yung kapag bata pa, no, sabi niya, oh Han, yung damit mo, bakit hindi nakaplantsa, gusot? Nung tumanda na, Han, ano ba to? Balat na pala, akala damit. Ba't hindi ito nakaplantsa? Gusot na. Balat na pala yun. Kasi matatanda na. No? So, may season na walang kilig, walang excitement, walang gana. So kung emotion lang ang dala, baka tapos na. Hindi na kasi ako kinikilig eh. No? Parang hindi na ako na-excite sa asawa ko. So kung emotion lang, wala na. Tapos na. Kasi tapos na yung kabataan. No? Pupunta na kayo sa panibagong yugto ng inyong buhay. Pero dahil tipan or covenant, hindi ka naghahanap ng escape. Hindi ka gumagawa ng dahilan. Hindi ka bumibitaw. Dahil ang tipan or covenant ay hindi dinadala ng emotion, kundi ng paninindigan. So point 6, panghuli na po. Emotions are good servant, but terrible foundations. No? Katulad yung sinabi ko kanina, emotions are valuable for providing information or data. No? Kung ano yung emotion niya ng panahon na yon, nung time na yon. And also, emotion can give you motivations to life. But they become destructive when they dictate behavior. Nagiging destructive yung emotion kapag sila na yung nagdidictate ng behavior. Sila na yung nagdidictate ng iyong decisions at ng overall life direction. Ipapahama ka po ng emotions. Emotions are useful when placed under control. They become destructive when placed underneath a relationship. Katulad nung sinabi ko kanina. Emotion should respond to love, not to define love. Hindi ito katulad nung kanta ni John Lennon na love is real, real is love. No? Love is feeling, feeling love. Hindi. Emotion should respond to love. Pero hindi niya dapat i-define yung love. When emotions are submitted to truth, they regain their proper place. Kapag yung emotion daw ay sinasubmit, nakokontrol natin yung ating emotion. You manage your anger, you manage your happiness,
No, yung pagiging masayahin mo. Baka kapag ka masaya ka, sige, bigay ka, bigay lahat. Hanggang wala na. No? Namamanage mo rin yung kalungkutan mo. Baka pag malungkot ka, may tendency ka na parang suicidal effect. No? So, namamanage dapat lahat yan. Govern emotions with truth, base decision on objective truth, facts, and wisdom, rather than how I feel. I-govern daw natin yung ating emotions with truth. True character is shown by doing what is necessary, regardless of how one feels at the moment. So dapat yung totoo nating character. No? May kasabihan nga yung matatanda, kapag dinidisiplina mo daw yung anak mo, halimbawa nagkamaling anak mo, didisiplinahin mo. Huwag mo daw siyang disiplinahin na galit ka. Kung galit ka, palipas ka muna. And then, saka mo ka. Pag wala ning galit mo, saka mo kausapin. The same thing sa inyong dalawang mag-asawa. In your relationship. Do not confront each other when your feeling is very high. So, dapat controlled at governed yung emotion ninyo. Proverbs 16:32. Better a patient person than a warrior. One with self-control than one who takes a city. Ang pinakaibig sabihin dito ni Harong Solomon, yung meron kang self-control. Maganda po yan. Kaya ang suggestion niya dito, let us develop the ability to manage the feelings, to practice self-control, to ensure they do not dictate actions. No? Yun yung pinaka-suggestion dito. Not suggestion, kundi ito yung idinidikta dito na i-manage natin yung ating damdamin. Mag-practice tayo ng self-control. I-ensure natin na hindi ito madidiktahan yung ating action. 2 Corinthians 10:5, sabi dyan, we take captive every thought to make it obedient to Christ. Ipinapaliwanag dito ni Apostle Pablo na yung kanyang pangangaral is not based doon sa flowering words, not eloquent speech, kundi sabi niya, by simplicity. Kaya sabi niya, we take captive every thought to make it obedient to Christ. Kung ano yung totoo, yun lang yung ibinabahagi ni Apostle Pablo. Kung ano yung na-experience niya sa Panginoon, yung ganyan lang kanya ibinabahagi. Hindi siya gumagamit ng mga flowering words. Ganun din sa buhay mag-asawa. Well, siguro napapanood natin sa movie nung araw, nung panahunan, no? Sasabihin ng mga artista na susungkitin niya yung buwan. Kukunin niya ng fishnet yung mga bituin at iaalay sa iyo. No? Hindi po ganon. Kundi kung ano yung totoo, naninindigan kayo sa isa't isa. Relationship, example uli, may galit, may lungkot, may takot, hindi mo itinatanggi ang emosyon. Pero hindi mo rin itong pinapayagang mamuno. Kaya, anong ginagawa mo? Ina-acknowledge mo ang nararamdaman mo, pero hindi ka nagpapasya base dito. Pinipili mo pa rin ang tama. Dahil ang emosyon ay nararamdaman, pero ang decision ay pinaninindigan. No? Pinaninindigan natin yan. Key truth, Proverbs 12:3, no one can be established through wickedness, but the righteous cannot be uprooted. Anong ibig sabihin? Kapag yung wicked dito parang paiba-iba ng desisyon, hindi naninindigan. But righteousness, yung sumusunod sa tama, hindi ito kailanman matitinag. No? Cannot be uprooted. This teaches us that lasting stability, success, and security
are only achieved through righteousness, while wicked shortcuts lead to eventual collapse. No? Kailangan malinaw, no? Sa mag-asawa, kailangan malinaw yung inyong purpose. Sa mag-boyfriend, mag-girlfriend, sa mag-aasawa pa lang, kailangan malinaw din kung bakit nyo papasukin ang buhay mag-asawa. Anything, hindi ko pala napindot yan, no? No one can establish through wickedness, but the righteous cannot be uprooted. Kaya pala nagtitinginan kayo sa harap. Nasaan yung verse na sinasabi ni Pastor? No? Sorry. So, anything built in emotion will eventually collapse under pressure. Emotions are meant to accompany life, not to construct it. Sa pagtatapos natin, let's declare this. Basahin po natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. I declare that my relationships are not built on emotion, but established on truth. I will not allow feelings to decide my future. I choose stability over impulse and responsibility over relief. My foundation is firm, my commitment is steady, and my love will endure. In Jesus' name, amen. And thank you, and God bless.